Sa likod natin, ayan na po yung Norwegian Star na cruise ship. Nandito na po tayo sa itaas mga kabayan, kung saan makikita po natin dito yung Norwegian Star. Ito, napakahaba siya. Ayan. Ready na yan sila mga kabayan. No? Pumipila sila kasi sasakay sila dyan sa bus papunta dun sa city. Dito kami sa may gilid ng dagat. Ayan po yung dagat. Napaka-presko ng hangin. Kain po tayo mga kabayan. Ito po yung manok nila dito sa Filipino restaurant. Ito po yung bubble tea house. Tapos yung harap niya ay Nox Center. Yung may-ari nito ay kababayan natin Filipino at Pilipina. Nakabili na kami dyan sa may bubble tea house. Ayan po yung binili namin ay milk tea, fried chicken, fries, tapos burger. Ayan na po yung anak ko mga kabayan. Yes. How are you? You have flowers? Ayan po, doon po sila naglalaro sa likod. Ito po yung daycare center. Ayun mga kabayan, mayroon na naman tayong bisita dito sa Greenland. Titingnan natin yung mga tao na pumupunta. Isa sa mga pinupuntahan dito mga kabayan, no, ng mga tourist. Ito pong statue na yan ni Hans Egede. Ayan yung isang pari na nagdala na nagpakilala ng Christianity dito. Ayan po. Ayan, tingnan nyo, napakaraming tao. So, mamaya pupuntahan natin yung cruise ship nila. Norwegian cruise ship ata yung dumating dito. So ngayon mga kabayan, break time ko, alas 12. Ang gagawin ko, pupunta ako dun sa my cruise ship, sa Norwegian cruise ship. Tingnan nyo sa likod natin, may nagpipicture-picture dyan sa may statua. Napakaraming tao ngayon dito ang napunta. Siguro, hindi ako nagkakamali, mga 3,000 mahigit siguro yung sakay ng Norwegian cruise ship. So ngayon mga kabayan, pupunta natin, papakita ko sa inyo. Dahil ito din yung first time na makikita ko itong cruise ship. Kasi marami akong cruise ship nakita dito, pero itong Norwegian, hindi ko pa siya nakita ng malapitan. So tara, samahan nyo ako. Ayan, so napakarami pang mga tao mga kabayan, pumupunta sa itaas. Kadalasan ito mga Pilipino din nagtatrabaho dito. Ayan po yung view natin, no? Napakaganda, napakalinis. Maganda yung panahon ngayon, no? Ayan. So yan po sa baba mga kabayan yung cruise ship. Ayan po, puntahan natin, lapitan natin mga kabayan, ha? Kasi hindi ko pa ito nakita ng malapitan. Ayan po yung cruise ship. Kababa na tayo mga kabayan, no? Dito din ako bumibili ng pagkain malapit. So dito na lang ako bibili ng pagkain mga kabayan. Pero dadaan muna tayo dito sa may port, kung saan nandito yung Norwegian Star na cruise ship. Ayan po yung likod natin. Ayan po yung mga paradahan ng parkingan ng mga fishing boat. Ito po yung madadaanan natin. Mayroon ng mga makikita tayo dito. So kadalasan dito mga kabayan yung mga crew nito. Ayan po, napakalaki pala ito mga kabayan, no? Hindi ko alam kung ito na ba yung pinakamalaki na nakita ko. Ayan po. So ito po yung fish factory dito. So tara, samahan niyo ako. Papakita ko sa inyo yung Norwegian Cruise Star. Alam ko mayroon din dito nanonood sa atin na nagtatrabaho sa mga cruise ship. Malay mo mayroon tayong subscriber dito na nanonood na dito din nagtatrabaho. Ayan po, napakahaba pala nito mga kabayan. Mula doon papunta dito. Ayan po, Norwegian Star po. Ayan, so baka isa ka sa mga nagtatrabaho dito kabayan, mag-comment ka lang sa baba, no? Alam ko mayroon ditong mga subscriber ko na napunta dito sa Greenland na nagtatrabaho sa cruise ship. Ayan po yung service nila, oh, kung pupunta sila sa hindi ko alam kung may bayad ito or kasama na sa binayaran. Kasi may iba kasi na naglalakad lang. Ayan po, so lapitan natin mga kabayan, ha? Mayroon pa ditong service. Ano bang tawag dito? Ganda, oh. Maliit lang siya. So ito may bus din dito. Ayan po, Norwegian Star. So lapit po tayo dito mga kabayan, oh. So marami pong nakapila, oh. So hindi ko alam kung ano yung nila. Papasok siguro yan sila. So tara. Ayun, may lumalabas mga kabayan, oh. May bumababa, may umaakyat, papasok yung iba, tapos na magala. So nakadepende siguro sa kanyan schedule. So ayan mga kabayan, may nakikita akong mga Pilipino. Malalaman ko kasi sa mukha yan. So kadalasan kasi dito nagtatrabaho mga Pilipino talaga. Majority dito mga Pilipino, yung mga crew. Ito po, napakataas pala nito mga kabayan, Norwegian Star. Masarap sana dito pumasok. Problema lang mga kabayan, no? Kailangan natin may kilala dito, tapos ipapasa yung passport. Meron akong nakachat dito mga kabayan, pero hindi siya dito nagtatrabaho, sa ibang cruise ship. Ang sabi niya, kailangan lang daw ng passport, tapos ipakita
lang yung passport para makapasok dito. So sa susunod subukan natin mga kabayan, no? Magpasa ako ng passport sa kanya kasi nagbibisita sila dito every 10 days. So ibang cruise ship yung dala nila, hindi ganito kalaki. Ito kasi napakalaki, oh. Grabe, sobrang laki mga kabayan. Ito yung lumulutang sa dagat, no? Maraming bisita. Yan, Norwegian Star Cruise Line. Ayan po, ito po, napakalaki, napakahaba. Ito po yung port dito, Nok Port yung tawag nila. Kadalasan dito mga kabayan kapag summer lang napunta po dito yung mga cruise ship. Mula po May, minsan April mga kabayan, pag maganda yung panahon, may napunta dito ng April, May. Kadalasan dito ay May talaga, May, June, July, August. Yung pinakahuli na mga kabayan, September. Nandito po tayo, ayan. So ganyan pala yung ilalim niya, no? Low tide kasi mga kabayan, no? Makikita natin yung pinakailalim niya, oh. Grabe, metal na metal talaga, oh. Tapos lumulutang siya, no? Grabe talaga yung design nitong cruise ship na to. Ayan siya, napakaganda yan sa loob mga kabayan, no? Kung mapasukan sana natin, kaso hindi natin mapasukan mga kabayan, wala tayong kakilala. Ayan po. So medyo kuan yung panahon, yung pagpunta niya dito, walang araw, medyo malamig at pag siya mga kabayan, medyo moist. Ayan po, Norwegian Cruise Line. Isa ka ba sa nagtatrabaho dyan? Alam nyo ba mga kabayan, marami ditong mga kababayan natin Pilipino. Minsan napunta sila dito mga kabayan, nakikita ko sila doon sa mga mall, doon sa pasyalan sa itaas. May nakakausap ako dito ng mga kababayan natin na hindi din pala biro mga kabayan, no? Yung magtrabaho dito sa barko, yung mga cruise ship. Medyo minsan daw nakakalungkot daw minsan. Yung una mga kabayan, masaya daw talaga yung unang trabaho. Pero katagalan daw mga kabayan, hindi daw pala madali ang maging seaman. Kaya saludo ako sa mga seaman or mga kababayan natin nagtatrabaho sa cruise ship para sa pamilya, no? Ginagawa nila. Pero okay lang yan kahit, di ba, mahirap yung trabaho. Okay lang yan, at least may trabaho. Pero at least mga kabayan, no? Isipin din natin yung buhay nila dahil palutang-lutang sila sa gitna ng dagat, gaya nito malamig, malayo sa pamilya. So yung iba kasi wala na ding choice, di ba? Kailangan lang talaga nila magtrabaho. So magandang trabaho, marangal naman ito mga kabayan. Pangarap ko yan dati mga kabayan, itong makasakay sa cruise ship, sa barko, makapagtrabaho bilang electrician. Ang problema mga kabayan, no? Hindi ako na pinalad dahil nga wala tayong panggastos. Alam mo mga kabayan, dito pag nag-apply ka pala dito sa barko mga kabayan, sa Pilipinas pa lang tatagain ka na ng paghihirap. Dahil sa pag-apply pa lang, minsan kailangan mo mayroon kang backer, minsan di ka papasukin doon sa agency dahil wala kang kakilala. Ayun yung mga naririnig ko dati mga kabayan sa mga kakilala ko. Sila nag-apply sila dahil mayroon silang mga tiyuhin, mga uncle na nagtatrabaho na, so may mga backer sila, so nakapagtrabaho sila sa barko. So ako noon mga kabayan, give up ko na dahil wala kaming pera na panggastos, yung mga seaman's book, mga training. So napakalaki palang gastusin mo dito sa barko. Kaya yun, hindi ko na pinatuloy. Yung nag-abroad na lang ako sa Saudi dahil wala nang bayad, walang placement pay. Kaya hindi na ako natuloy dito sa barko. So dati talagang pangarap ko talaga mga kabayan makapunta dito sa barko. Dahil may mga kapitbahay kami dati mga kabayan, malalaki yung bahay, marangya yung buhay nila dahil sa seaman. Sikat kasi yung seaman sa amin dati. Pero ngayon mga kabayan, parang hindi na gaano dahil marami nang pwedeng trabahoan sa pag-abroad, gaya ng mga magagandang country. Ayun, nandito na po tayo sa itaas mga kabayan ng area na ito, kung saan makikita po natin dito yung Norwegian Star na naka-parking ba yung tawag nyo mga kabayan, nakadaong sa Tagalog pa. Ito, napakahaba siya. Ayan, so may mga maliliit siya na kuha, no? Ayan po yung kuha natin nila kapag emergency. Yan yung sasakyan nila para makaalis. Yan yung ginagamit nila mga kabayan, no? Kapag may problema sa barko. Ayan po. So dito po sa baba mga kabayan, makikita natin napakaraming tao at parang nagpipila sila mga kabayan, no? Kung sino na yung magpasama sa mga tourist o yung tour guide. So parang magbabayad ata yan sila pag magpasama sila sa tour guide. Tapos yun po yung mga service, may bus po na sasakyan nila papunta po dun sa area. Kasi yung area na po yung mga kabayan, ayun po yung Nok City sa likod. Kasi yung daanan yan ay paahon pa. So medyo malayo siya kapag lakarin, hindi pa nila kabisado. Yan, napakaraming tao dito. Maraming nakapila dito.
Yan, ready na yan sila mga kabayan, no? Pumipila sila kasi sasakay sila dyan sa bus papunta dun sa city para pumasyal. Kasi hindi mo naman ma-enjoy mga kabayan kung dyan ka lang sa loob ng barko. Ang purpose talaga nila, pumunta sa Greenland para maikot nila itong Nook City. So dun sa unahan yan mga kabayan, yun yung city, pero dito yung daanan. Kaya ito yung nangyari dito, mapipila sila. So napapansin nyo, halos talaga lahat, di ba? Naka-jacket, naka-bonnet. Kasi nga malamig dito pa rin kahit summer mga kabayan, hindi pwede dito na wala kang suot na jacket. Ayan po yung sakyan nila mga kabayan. Maya mga kabayan, aalis na ata ito mga alas 3. Kaya mabuti na lang break time natin, nakapunta tayo dito. Pabalik na tayo mga kabayan, no? Kasi bibili pa ako ng pagkain. Nag-video lang tayo saglit. Kadalasan dito mga kabayan, yung mga sakay ay halos matatanda na. Mga wala na kasing ginagawa sa buhay, yung mga ganyan, yung mga kadalasan dyan sumasakay, yung mga tourist na mga medyo retired na mga kabayan. Siyempre may mga ipon na sila. Mayroon namang mga bata dyan na nakasakay din, pero hindi yung mga kabayan, no? Hindi marami, ilan-ilan lang. Siguro yung iba dyan, yung mga pera na talaga. Pero kadalasan dyan, yung may mga edad na. So ganyan talaga pala mga kabayan, no? Kapag gusto mo talaga makagala-gala minsan, kailangan mo talagang makapag-ipon. So pag tumanda ka na, doon ka na makapag-relax, makapag-gala. So may mga kababayan din tayo dyan na mga retired na din, yung sa mga US, sa mga Europe. Minsan na comment sila dito sa YouTube natin na pumapasyala sila dito. Nandito tayo ngayon mga kabayan kung saan yung asawa ko nagtatrabaho sa daycare at saka yung anak ko. Susunduin ko sila mga kabayan. Ayan na po yung anak ko mga kabayan. Yes! How are you? You have flowers? Ayun po, doon po sila naglalaro sa likod. Ito po yung daycare center. How are you, Amaya? Kiss, Papa. Bye-bye. Kiss, Papa. Oh, babay na, babay. Kiss ang sipon. Ito na po yung anak ko. Tumutulo yung sipon sa lamig. Kiss. Kiss. Kiss, Papa. Kiss. Kiss na. Kiss na, Papa. Kiss na, Papa. Kiss, Papa. May nag-Greenlandic. Bye-bye. No. Huwag gawin mo. Magbabay na, Papa. Oh, kiss na, Papa. Kiss, Papa. Kiss. Kiss na. Ayan po, ito po yung bubble tea house. Tapos yung harap niya ay Nook Center. So pag napunta kayo dito, napasyal kayo sa Nook City, Greenland. May nga yung anak ko. Ito po bubble tea house. Yung may-ari nito ay kababayan natin, Pilipino at Pilipina. Ito po. So pwede kayo magpaluto dito, yung mga order na pang Filipino food. Napakaganda po dito. Pwede po dito kumain. No? Tapos yung view natin, yan po. Napakaliwanag yung alas 6 ng gabi. No? Ayan. So dito kami sa loob. Ayan sa loob. Ayan, pwede kayong kumain dito mga kabayan. Ayan. Diyan po yung orderan sa loob. Ayan, ito po yung view nila dito. Napakalinis, maliwalas kasi sa open glass. Ayan, ito po yung view natin. Ayan po yung Nook Center. Ayan, dito lang sa harap. Bubble tea house. Hello po mga kabayan. Ngayon nakabili na kami dyan sa may bubble tea house. Ayan po yung binili namin ay milk tea, fried chicken, fries, tapos burger. Ayan, so pupunta kami doon mga kabayan sa unahan. Doon kami kakain kasi napakaganda ng panahon. Ayan, samahan nyo kami mga kabayan. Ay, hello po mga kabayan. Ayan, yung anak ko maingay. Nandito na naman kami sa gilid ng dagat. Dito kami kakain. Napakaraming tao dito. Ang init mga kabayan dito ngayon. Siguro nasa 6 degrees Celsius yung init. Pero pag tumama mga kabayan yung sikat ng araw, iinit kasi yung katawan mo. Ayan po. So, dito kami sa may garden. May mga bulaklak na po, napakarami. Ayan po, napakaganda ng panahon ngayon. At makulay. Sarap ng hangin. Presko. Ang ingay ng anak ko. Ayan po mga kabayan, nandito kami sa may gilid ng dagat. Ayan po yung dagat. Yung hangin papunta dito, pero hindi naman malakas at napaka-presko ng hangin. Napakalinis, walang mga alikabok ba? Ganyan ito sa likod natin, no? May mga bulaklak. Kasama ko yung pamilya ko. Ayan, masaya mga kabayan kahit galing kami sa trabaho kanina, mayroon pa rin kaming naiwang oras, lakas. Kasi hindi naman talaga talaga yung trabaho dito. Yung bugbugan. 8 hours na yung trabaho. O, may time ka pa sa pamilya mo. O, gaya nito mga kabayan, no? Napakasaya namin dito ngayon. Tapos, ayan po yung pagkain natin. Chicken po.
Tapos mayroong fries. May milk tea. Ayan. Paminsan-minsan na lang kami bumibili nito mga kabayan kasi nami-miss ng mga anak ko yung pagkain sa Pilipinas. Lalo na kami din ng misis ko. Ayan. So ayan, kakain po tayo mga kabayan. Mayabo. Nagkaka-tissue. Oo. Ako. Okay. Ito. Hmm? Kung tissue dun dyan. Tissue dun. Sa mga sakyak. Ayaw? Ha? Sao? Kain po tayo. Gusto ba sa akin doon? Ito malakas-lakas yung hangin na hampas Dagat? dito sa dagat. Ayan. Ang dito. So yung anak ko mga bayan ay medyo nakaka-adjust na sa dito. Kumakain na siya ng pagkain dun sa daycare. Yung mga inihain dun. Kadalasan kasi pagkain na dun yung mga patatas, yung parang lugaw. Tapos yung isda na dito. Kain po tayo mga kabayan. Ito po yung manok nila dito sa Filipino restaurant. Masarap pa rin mga kabayan yung manok ng lutong Pinoy talaga. So yung misis ko mga kabayan, dati nag-vlog ako dati na ihinto na sana sa trabaho. So sa awan ng Diyos na naka-adjust naman yung anak namin ito, bunso. Ngayon yung una kasi yung bago pa, yung anak kasi namin, doon kasi ito naka-enroll sa daycare din natin na trabaho ng asawa ko. Ang problema, yung anak ko na babae, hindi siya pwede isama dito sa mama niya kasi iba yung binabantayan ng asawa ko. Pag hindi niya nakikita, umiiyak siya tapos hindi tumitigil. Kaya ang nangyayari, kinukuha yung anak ko, yung kasama ng asawa ko sa trabaho, dinadala dito sa asawa ko para tatahimik. Kaya yun, medyo na stress yung asawa ko dahil nga siyempre yung anak namin hindi na tumitigil sa iyak, sunod na sa kanya. Sabi ko, subukan niya na lang isang linggo kung maka-adjust. Hanggang doon, kinakausap niya lang na magtatrabaho yung misis ko, magtrabaho ko, huwag kang iyak. Nung una, tumigil sa pag-iyak. Tapos mamaya, iyak na ma'am. Hanggang sa unti-unti na kami, hindi na siya umiyak. Wala sinisilip-silip na lang ng asawa ko doon kasi sa kabilang kwarto siya. Minsan magkita naman sila. Ngayon, pag hindi nakita yung mama niya, hindi na siya umiyak. Kasi alam niya na magkasabay pa rin sila pa uwi. Kaya yun, yung anak ko din, tapos yung sa pagkain, dati nagugutom siya kasi hindi naman kumakain ng pagkain dito. Kaya nga yung sa una pa lang sobrang hirap. Buti nga kumakain sa mga kabayan ng pagkain dito, ang mga patatas, yung mga parang lugaw nila dito, mga isda na dito, yung kumakain yung anak ko. Kasi yung mga bata dito, hindi naman sila pwede na subuan. Hindi na sila subuan dito. Kahit maliliit, sila lang kumakain. Huh? Chicken. Sinusubuan na yung mga kuwan dito, yung maliliit. Pero pag ganito sa anak ko, lagyan na lang ng pagkain sa harapan nila. Kahit mainit, konti. Pag hindi kakain, magugutom talaga. Hindi kaya sa atin, kahit malaki na, susubuan pa rin. Kahit ito, yung anak namin na, pag hindi kakain. Dito, napaka-independent ng mga bata dito. Maliit pa lang mga kabayan, months pa lang yan. Dinadala na sa may daycare. Nursery ba yung tawag nun? Para iwan ng magulang tapos kukunin ng pagkahapon. Kaya ito po yung view natin dito mga kabayan, sa gilid ng dagat. Pumunta na pala kami dito nung nakaraan. Ngayon bumalik kami dito kasi ito yung paborito na area na pinapasyalan namin dito. Ayan po yung mga bulaklak, nagsipagtubo na po. Bali tataas pa yan mga kabayan, Ayan po, marami na doon sa unahan. So nung pumunta kami dito, pailan-ilan pa lang. Ngayon napakarami na. At nagkukulay yellow na mga kabayan. At nag-green na po yung mga natin, mga damo. Ayan. So dito po mga kabayan, meron din dito tumutulong tubig. Ilog ba yan o lake ba yan? So galing yan sa itaas. Ayan po yung paligid natin.